Sa umaga pong ito ay tayo lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa kagandahan ng kanyang kalooban at kabutihan sa atin sapagkat ninanais ng Panginoon na tayo ay lumago, lumawak, maging matibay sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya. At sa umagang ito, ang atin pong magiging paksa ay ang awit ng nagmamahalan. The Song of Love. Na ito ay masusumpungan natin sa mga awit, Kapitulo 45. Tunay na pagmasdan natin ang awitan ng mga nagmamahal. Ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo at gayon din sa Iglesia. Nang bawat isa ay umaawit dahilan sa kagandahan ng kalooban at gayon din ang pagmamahalan. Sapagkat ang pagmamahal ng Panginoon ay napakatindi sa buhay ng mga mananampalataya. Malabis at kanyang ipinahayag ang kanyang pag-ibig ng kanyang ibigay ang kanyang sarili doon sa krus sa Kalbaryo at tayo ay kanyang tinubos, pinatawad at dahil sa tayo ay tumanggap ng kapatawaran mula sa ating mga kasalanan at gayon din binigyan tayo ng buhay na walang hanggan na sinasabi ni Pablo ang sinuman na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang ay tunay na maaawit natin ang awitin na kasama ang Panginoon. At dito nga ay ating malalaman yung pagkakaisa ng ating Panginoong Hesukristo at ng Iglesia. Na sabi dito sa Kapitulo 45 ng mga awit, at nais ko pong basahin ang buong kapitulo sapagkat naririto po ang kagandahan ng mga sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Sa talatang 1, ang aking puso ay nananaghana sa isang mainam na bagay. Aking sinasalita ang mga bagay na aking ginawa tungkol sa hari. Ang aking dila ay panulat. Ang bihasa manunulat. Ikaw ay maganda kaysa mga anak na mga tao. Biyaya ay nabubuhos sa iyong mga labi. Kaya pinagpala ka ng Panginoon magpakailanman. Ibigkis mo ang iyong tabak sa iyong hita o makapangyarihan. Kalakip ang iyong kaluwalhatian at ang iyong kamahalan. At ang iyong kamahalan ay sumakay kang may kaginhawaan dahil katotohanan at kaamuan at katwiran. At ang iyong kanan ay magtuturo sa iyo ng kakilakilabot na mga bagay. Ang iyong mga palaso ay matulis. Ang mga bayan ay nangabubuwal sa ilalim mo. Sila'y nangasa puso ng mga kaaway ng hari. Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman o magpakailan kailanman. Setro ng kaganapan ang setro ng iyong kaharian. Iyong iniibig ang katwiran at ang pinakatatanim man ng ang kasamaan. Kaya ang Diyos, ang iyong Diyos, ay nagpahid sa iyo ng langis ng kasayahan na higit kaysa iyong mga kasama. Ang lahat ng iyong mga damit ay amoy mira at alo at kasya. Mula sa bahay-haring garing ay pinasasaya ka na mga panugtog na kawad. Ang mga anak na babae ng hari ay nangasa gitna ng iyong mga marangal na babae. Sa iyong kanan ay nakatayo ang reyna na may ginto sa Ophir. Iyong dinggin
o anak na babae, at iyong pakundanganan at ikiling mo ang iyong pakinig. Kalimutan mo naman ang iyong sariling bayan at ang bahay ng iyong magulang. Sa gayoy nanasain ng hari ang iyong kagandahan, sapagkat siya'y iyong Panginoon na sumasamba ka sa Kanya. At ang anak na babae ng Tiro ay dodoon na may kaloob. Pati ng mayaman sa gitna ng iyong bayan ay mamamanhik ng iyong lingap. Ang anak na babae ng hari ay totoong malwalhati sa bahay-hari. Ang kanyang suot ay yaring may ginto. Siya'y ihatid sa hari na may suot na bordado. Ang mga dalaga na kanyang mga kasama ay nagsisisunod sa kanya ay dadalhin sa iyo. May kasayahan at kagalakan ay ihahatid sila. Sila'y magsisipasok sa bahay-hari. Sa halip ng iyong mga magulang ay ang iyong mga anak na siyang iyong gagawin mga pangulo sa buong lupa. Aking ipaalala ang iyong pangalan sa lahat ng salit-lahing lahi. Kaya't ang mga bayan ay magpapasalamat sa iyo magpakailan-kailanman. Isunod po natin ay yung nasa mga awit ni Solomon sa Kapitulo 4 at dito po ay babasahin natin mula talatang 10 hanggang talatang 16 na ganito po ang siyang sinasaad sa awit na mga awit ni Solomon. Talatang 10, pagkaganda ng iyong pagsinta, kapatid ko, kasintahan ko. Pagkaigi ng iyong pagsinta kaysa alak, at ang amoy ng iyong mga langis kaysa lahat ng sari-saring pabango. Ang iyong mga lagi o kasintahan ko na nagsisitulo na gaya ng mga pulot-pulupukyutan. Pulot at gatas ay nasa ilalim ng iyong dila. At ang amoy ng iyong mga suot ay gaya ng amoy ng Libano. Halamanan na babakuran ang kapatid ko, ang kasintahan ko. Bukal na nababakuran, balon na natatakpan. Ang iyong mga pananim ay halamanan ng iyong granada o mga granada na may mahalagang mga bunga. Albena, 10 na mga pananim na nardo at asapran, kalamo, kalena, 10 na lahat ng purong kahoy na kamangyan, mira at mga halo, at 10 ng lahat na pinakamainam na espesya. Ikaw ay bukal na mga halamanan, balon ng mga buhay na tubig. Ang mga balon ng tubig ay mula sa Libano. Gumising ka, o pilagaang hangin, at parito ka, ikaw na timugan. Humihip ka sa aking halamanan upang ang mga bangong niya'y sumalimuoy. Masok ang aking sinta sa kanyang halamanan at kumain siya ng mga mahalagang mga bunga. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan, at ang magiging teksto po natin sa umagang ito ay masusumpungan natin sa mga awit ni Solomon sa Kapitulo 45, talatang 8 talatang 6 hanggang talatang 8.
Ganito ang siyang isinasad, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailan-kailanman. Sentro ng kaganapan ng sentro ng iyong kaharian. Iyong iniibig ang katwiran at pinagtataniman ang kasamaan. Kaya't ang Diyos, ang iyong Diyos, ay nagpahid sa iyo ng langis ng kasayahan na higit kaysa iyong mga kasama. Ang lahat ng iyong mga damit ay amoy mira at alog at kasya. Mga minamahal, kung ating susuriin at patuloy na pag-aaralan ang mga awit na ito ni David at gayon din sa binanggit ni Haring Solomon, ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo at ang Iglesia. Kinakailangan makita natin ang pagkakaisa ng ating Panginoong Hesukristo at ang Iglesia. Sapagkat ibinigay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay sa atin. Ang ibig sabihin, labis ang pagsinta, labis ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Hindi na balis siya mamatay doon sa krus sa Kalbaryo, kundi tayo ay tubusin mula sa lusak at sa kumunoy ng kadiliman at ng kasalanan, upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay mabigyan tayo ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Kaya nga lagi tayong nagpapasalamat sapagkat simula nang madinig natin ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, nang ang Ebanghelyo yun ay ang ating Panginoong Hesukristo na nagbigay ng kanyang sarili para sa atin upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Siya lamang ang gumawa ng mga bagay na iyon at wala nang iba. Ang Panginoong Hesukristo na nagkaloob ng kanyang buhay sapagkat ibinigay siya sa atin ng ating Panginoong Diyos. Tunay na sinasa dito na ang mga awit na ito ay awit na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat nilinaw ni David sa talatang 1, yung sinabi niya dito, na sabi niya, ang aking puso ay nananangan sa isang mainam na bagay. Aking sinasalita ang mga bagay na aking ginawa tungkol sa hari. Ang aking dila ay panulat ng bihasang manunulat. Sabi niya, bagamat itong Kapitulo 45 ay isang awit. Kaya kung ating masusumpungan yung ating mga awitin na mula sa Psalter, ito ay mula sa mga awit. Kaya lamang sa panahon nito, hindi natin alam kung paano na inawit ang 45 na merong tono, sapagkat dito ay napapahayag na ito'y isang awitin at ang awiting ito ay nagpapahayag tungkol sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang iglesia, sapagkat napakalinaw yung sinabi dito sa talatang 1, ang aking dila ay panulat. Ibig sabihin ay isinulat ni David ang awit na ito at ang nagdidikta na inspirasyon sa kanya ay ang Panginoong Hesukristo. Nang ibig sabihin ay sinulat ito na ang inspirasyon niya ay ang Panginoong Hesukristo. Katulad ng banal na kasulatan, ito ay sinulat ng iba't ibang tao, ngunit ito ay sinulat na merong inspirasyon na nagmumula sa banal na Espiritu na nagbibigay lakas
sa bawat mananampalataya sapagkat ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay makapangyarihan na sinasaad niya yung kanyang pag-ibig, pagmamahal sa kanyang bayan na hinirang at pinili. At yun ay tayo bilang mga mananampalataya. Kaya nga't nasabi ni David dito, ang aking dila, sapagkat si David ay isang mga awit. At tinutukoy din dito sa banal na kasulatan na habang siya'y umaawit, ay isinusulat niya yung mga awiting yun na alam natin na ito ay mula sa Panginoon. Mula sa inspirasyon ng Banal na Espiritu, sapagkat sa talatang 6 ay nagsasaad ang dakilang pag-awit. At inawit niya ang nasa talatang 6 at ang sabi niya, ang iyong luklukan o Diyos, ito'y tumutukoy sa ating Panginoong Kristo, ay magpakailanman. Sabihin, walang wakas, walang the end, kundi patuloy na mamamayagpag, mananatili ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi katulad natin ng mga tao ay meron lamang konting lakas. Sapagkat pag kayo nagtrabaho ng higit pa sa 10 oras, wala na. Sa loob ng isang araw, nagpak na ang ating katawan at hindi na natin kayang gawin ang mga bagay na kinakailangan gawin. Ngunit ang kapangyarihan ng Panginoon ay magpakailanman. At ang sabi niya dito, ang setro, sabihin niya, ang kanyang kapangyarihan, kaganapan ang setro ng iyong kaharian. At ang Panginoong Kristo ay maghahari magpakailanman at hindi magbabago sapagkat siya ay katulad kahapon, ngayon at magpakailanman. Mananatili siyang maghahari magpakailanman. At sabi sa talatang 7, yung iniibig ang katwiran at pinagtataniman ng kasamaan, kaya't ang Diyos, ang iyong Diyos, ay nagpahid sa iyo ng langis. Kaya't siya ang Kristo, ang Panginoong sa Kristo, ay pinahiran ng langis. Langis ng kasayahan na higit kaysa iyong mga kasama. Ang lahat ng iyong mga damit ay amoy ng mira at ng aloe at kasya. Mula sa bahay hari, garing ay pinasasaya ka ng mga panugtog na kawad. Kaya ito ang siyang tinutukoy dito sa banal na kasulatan. At nais nating madama yung kalapitan at pagiging isa ng ating Panginoong Kristo at ng Iglesia. Kahit na ang Panginoong Kristo ay nasa langit, umakyat siya, gayunpaman hindi niya pinababayaan ang Iglesia sapagkat isinugo niya ang kanyang banal na Espiritu upang manatili sa Iglesia. At tatlong bagay ang ating isasaalang-alang ngayon, mga minamahal. Ang una ay ito ang awit ni David, a Song of David, itong Kapitulo 5 o Kapitulo 45. Ikalawa ay ang malwalhati o dakilang awit, a glorious song. Sapagkat pag dumating ang Panginoon at kahit ngayon, kaya kailangan na pag tayo'y umaawit, itong psalter, awitin natin ito ng merong taus-pusong pagsamba sa Panginoon. Sapagkat ito'y awitin at ito'y naibigay sa atin, nailaan sa atin upang umawit sa ating Panginoong Hesukristo.
Lagi nating pagmamasdan ang awitin ng nagmamahalan, a song of love. Ito ay awitin ng nagmamahalan. At ako'y naniniwala na pag inawit natin ang nasa Psalter, mula sa ating puso, ay naroroon ang Panginoon na umaawit din, na kasama nating umaawit upang dakilain ang ating Diyos at ating Ama na nasa langit. At ang pangatlo ay yung tugunang awit or awitan, a mutual song na ating napag-aaralan ngayong umaga. Una-una ay yung awit ni David. Bagamat ito ay sinulat ni David, ang mga bagay na ito ay higit na naunawaan natin sapagkat umawit siya at isinulat niya na nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Nagkaroon siya ng inspirasyon upang magpuri at kilalanin ang Panginoong Hesukristo sa kanyang luklukan. Sapagkat ang sabi dito ay ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman, kahit hindi nagmamaliw ang pag-ibig at pagkanta ni David sa Panginoon. Kaya nga pag tinunghayan natin ang mga awit o ang Psalms, marami tayong makikita ng mga awit ni David na naroroon ang inspirasyon. Sapagkat dito sa talatang 1 ay ang sabi ang sa Pangulong Manunugto, tinugma sa Susanin. Nang ibig na sabihin ng Susanin ay mga lira, lilis, mga bulaklak na nasa ibabaw ng tubig. Alam niyo, bihira na tayong makakita ng mga lili o mga lilis. Kasi yung mga ilog natin ngayon ay mga nililinis at wala na tayo nakikita mga lilis. Pero yung kagandahan ng mga bulaklak na yun ay nagpapahayag. Napakagandang mga bulaklak. At gayon din, ang sinasabi dito ay ito'y awit din ng mga kore. Nang ibig sabihin ay ang kore ay isang lipi na mga Levi at sila ang mga tagapag-ingat ng mga pintuan ng tabernakulo. Sila'y mga awit. They are singers. At sila'y umaawit ng papuri sa ginawa ng Panginoong Diyos. It is a song of praise of the work of the Lord God. At ito ay ginamitan ng instrumento, ng alpa at ng lira. At ito ay inaawit nila araw at gabi bilang pagpupuri sa Panginoon. Si David ang siyang nag-introduce o nagpahayag tungkol sa string instruments. Sapagkat sabi sa unang Kronika, Kapitulo 28, talatang 12, na ito ay ayon sa direksyon ng banal na Espiritu. Ang sabi dito, at ang anyo ng lahat ng kanyang naisip sa pamagitan ng Espiritu tungkol sa mga looban ng bahay ng Panginoon at tungkol sa lahat ng silid sa palibot, tungkol sa mga ingat yaman ng bahay ng Diyos at tungkol sa mga ingat yaman na mga natalagang bagay. At sabi sa talatang 13, tungkol din sa mga bahagi ng mga saserdote at ng mga Levita, tungkol sa lahat ng gawain at sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon, at tungkol sa lahat ng kasangkapan
na ipinaglilingkod sa bahay ng Panginoon, si David ang siyang nangasiwa. At sa talatang 14, sa ginto na ang timbang na ukol sa mga kasangkapang ginto, sa lahat ng kasangkapan ng sari-saring paglilingkod, sa pilak na ukol sa lahat ng kasangkapan, sa pilak ang timbangan at lahat ng kasangkapan ng sari-saring paglilingkod. At sabi sa Kronika Kapitulo 28, talatang 15, na ang timbangan din naman na ukol sa mga kandelero na ginto at sa mga ilawang yaon na ginto na ang timbangan ng bawat kandelero at mga ilawang yaon at ang kandelerong pilak ay pilak ng timbang sa bawat kandelero at sa mga ilawang yaon ayon sa kagamitan ng bawat kandelero. At kung ating titingnan ang sinasabi sa talatang 19, lahat ng ito'y sabi ni David, aking naalaman sa sulat na mula sa kamay ng Panginoon, pinahayag sa kanya. Binigyan siya ng pangitain at nakita niya ang mga bagay na dapat gawin sa loob ng tabernakulo. Lahat ng mga kasangkapan ay merong kanya-kanyang tungkulin. Walang iniwan sa iglesia. Sa iglesia ay ito'y binubuo ng lalaki at mga babae. At ibinigay sa kanila ng Diyos ang kanilang mga tungkulin. Upang doon ay mahayag ang kagandahan at kabutihan ng Panginoon. Kaya nga sabi ni David sa talata 19, lahat ng ito'y sabi ni David, aking nalalaman sa sulat mula sa kamay ng Panginoon. Sa makatwid bagay lahat ng gawain sa anyong iyon. Tunay na ang mga awit ay awitin ng pagtatagumpay at gayon din ng kagalakan. It is a song of rejoicing. Not only a joy, but rejoicing. At sabi sa Santiago, Kapitulo 5, talatang 13, sabi dito, nagbabata baga ang sinuman sa inyo, siya'y manalangin. Natutuwa ang sinuman, awitin niya ang mga pagpupuri. Kaya nga tayo, mga minamahal, ay kinakailangang ipahayag natin ang ating kagalakan sa Panginoon sa pamagitan ng pag-awit. Sapagkat bawat titik at salita na naroroon ay pagpapahayag ng ating pag-ibig, ng ating damdamin tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At ang mga awitin ay sagutan, nagmamahalan. Kaya nga, sabi dito sa pangusap na narito, ito'y awitin tungkol sa pag-ibig, sa nagmamahalan. I-express natin, mga minamahal, ang ating pag-ibig sa Panginoon sa pamagitan ng pag-awit ng Psalter. Ikalawa, masusumpungan din natin dito ay ang malwalhati o dakilang awit na ito ay tugunan ng bawat isa. Aawit ang Panginoon, aawit ang iglesia, ang mga mananampalataya. At hindi magkakaroon ng putol-putol na paglilingkod. Kundi aawitin
na walang pagbabago ang pag-ibig. Nananatili ang pag-ibig na ito. Tulad na sinasabi sa Zephaniah, Kapitulo 3, talatang 16. Zephaniah, Kapitulo 3, talatang 17. Ang sabi dito, ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo, na makapangyarihan, na magliligtas. Siya ay magagalak dahil sa iyo na may kagalakan. Siya ay magpapahinga sa kanyang pag-ibig. Siya ay magagalak sa iyo na may pag-awit. Dito tinutukoy mga minamahal yung description or pagsasaad na ito ang nasa damdamin ng Panginoon sa atin. Pag tayo'y umaawit, nakatingin siya sa atin. Pag tayo'y umaawit, pinakikinggan niya yung ating tinig. Siyempre, pag mahal natin ang Panginoon, bukas ang ating puso at ating aawitin kahit na yon ay mahina, kahit na yon ay medyo malakas, o kahit na yon ay malakas o malakas, naroon ang tibok ng ating puso sa pag-ibig sa Panginoon. Kaya sabi dito sa Zephaniah, Kapitulo 3, ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo. Ibig sabihin, ang Diyos ay Espiritu. Hindi natin nakikita. Pero sa ating pananambahan, ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Yan ang sinasabi dito, na makapangyarihang magliligtas. Siya ay magagalak dahil sa iyo na may kagalakan. So sa pag-ibig at sa pag-awit, nagagalak ang Panginoon sapagkat nakikita niya sa ating puso, natabasa niya. Hindi lamang sa ating mga labi, hindi lamang sa ating kaisipan, maging sa ating puso, ay nababasa niya yung kagalakan yun. Kaya siya ay magpapahinga sa kanyang pag-ibig, siya ay magagalak sa iyo na may pag-awit. Kaya sa Solomon, kapitulo sa awit ni Solomon, awit ng mga awit, ay ito ang sinabi ng Panginoon sa kanyang iglesia. Ang sabi niya, sa Kapitulo 4, talatang 10, na ating binasa, pagkaganda ng iyong pagsinta. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya, dahil sa kilala nila ang Panginoong Jesucristo na tagapagligtas at nagbigay ng buhay na walang hanggan, nakikita ang pagsinta ng iglesia. Sabi niya, pagkaganda ng iyong pagsinta, kapatid ko, kasintahan ko, pagkaigi ng iyong pagsinta kay sa alak, at ang amoy ng iyong mga langis ay gaya sa lahat ng sari-saring pabango. Talatang 11, ang iyong mga alabi o kasintahan ko ay nagsisitulo na gaya ng pukyutan. Pulot at gatas ay nasa ilalim ng iyong dila. At ang amoy ng iyong mga suot ay gaya ng amoy ng Libano. Ganon ang pagsinta ng ating Panginoon sa atin. At makikita natin sa ating binasa kanina, sa talatang 12, halaman ng nababakuran ang kapatid ko, ang kasintahan ko, bukal na nababakuran, balon na natatakpan, ang iyong mga pananim sa halamanan ay mga granada na may mahalagang mga bunga
Aldena, 10 na mga pananim na nardo. Kuminsan, hindi rin natin naintindihan ang iba't ibang klase ng mga halaman na nasa halamanan ng Panginoon, pero binabanggit dito sa talatang 14, nardo at saffron, kalamo at kanela. 10 na lahat ng mga punong kahoy na kamamyang, mira, at mga leyo at mga 10 na lahat ng mga pinakamainam na especia or spices, sabi dito. Ikaw ay bukal ng mga halamanan, balon ng mga buhay na tubig, at mga balon na tubig na nagmumula sa Libano. Kaya naroon ang pag-awit. Diro nyo, ito ay naisulat ni Haring Solomon. Naisulat niya ito ayon sa inspirasyon ng banal na Espiritu at ipinapahayag niya yung pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig ng Iglesia sa Panginoong Jesucristo. Kaya meron tinatawag na tugunang awit, a mutual na song. Ibig sabihin una ay kapalalagayang loob. Pag ang Panginoon ay aawit, meron siyang kapalagayang loob sa kanyang iglesia. At kung ang iglesia ay aawit, meron siyang kapalagayang loob sa Panginoong Jesucristo. Ito ay awitin ng isang lalaki at isang babae. Kuminsan, sa mga show, merong ganun. Nakikita natin. Minsan, dahil lang sa ganda ng awit nila, ay namamangha tayo. Pero yung awitin ng Panginoon at ng Iglesia, lalong ito'y tumitibay. Lalong kamangha-mangha ang mga bagay nito. Sapagkat alam natin ang Panginoon ang siyang ulo ng Iglesia, at ang Iglesia ay binubuo ng mga mananampalataya na nagtitiwala sa Panginoon. At ang Panginoong Jesucristo at ang Iglesia ay tunay na naggagalak dahil sa sila'y nag-iisang kumakanta. Sabihin, they join together in singing a marvelous song. At sabi sa Jeremias, Kapitulo 32, talatang 41, ang sabi dito, oo, ako'y maggagalak sa kanila upang gawan ko sila ng mabuti at aking tunay na itatatag sila sa lupaing ito ng buong puso at ng aking buong kaluluwa. So pag tayo kumakanta, kumanta tayo na taos-puso sa ating puso. Ipadama natin sa Panginoon ang ating pagmamahal sapagkat siya ang unang umibig sa atin at tayo ay kinakailangang ibigay din natin ang ating pag-ibig. Yun ay nadadama lamang ng mga mananampalataya. Kaya nga sabi sa talatang 42 ng Jeremiah chapter 32, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kung paanong aking dinala ang lahat ng malaking kasamaan ito sa bayan ito, ngayon dadalhin ko sa kanila ang lahat na mabuti na aking ipinangako sa kanila. So ang Panginoong Jesucristo ay tunay na nagagalak sa kanyang iglesia. At nais kong basahin muli or basahin ang nasa Isaiah Kapitulo 62, talatang 4. Ang mga talatang ito na aking binanggit ay tungo sa relationship
ng Iglesia at ng Panginoong Hesukristo at Panginoong Hesukristo at ng Iglesia. At ang sabi niya sa talatang 4 sa Isaiah Kapitulo 62, hindi ka na tatawagin pang pinabayaan. Hindi niyo. Ang bawat mananampalataya ay hindi tatawagin kayo'y mga pinabayaan. Hindi rin tatawagin pa ang inyong lupain na giba, kundi ikaw ay tatawagin Hesibah at ang iyong lupain ay Beulah, sapagkat ang Panginoon ay malugod sa iyo o nalulugod sa iyo at ang iyong lupain ay tatangkilikin. Ibig sabihin, sa bawat gawain na mga mananampalataya, ito ay uunlad at pagpapalain ng Panginoon. Sapagkat ang sabi sa talatang 5 ay sapagkat kung paano ang binata ay nakikipagtipan sa dalaga, gayon nakikipagtipan ang iyong mga anak na lalaki sa iyo. At kung paano ang kasintahan lalaki ay nagagalak sa kasintahan babae, gayon nagagalak ang Diyos sa iyo. Nais kong muling basahin yung talatang 5. Ito'y relationship, an intimate relationship ng Panginoon Diyos at sa Iglesia. Sabi dito, kung papaano ang binata ay nakikipagtipan sa dalaga, gayon nakikipagtipan ang iyong mga anak na lalaki sa iyo. At kung papaano ang kasintahan lalaki ay nagagalak sa kasintahan babae, gayon magagalak ang Diyos sa iyo. So nain doon yung tungkunan ng awitan. Aawit ang Panginoon sa Kristo, aawit ang Iglesia, at sila'y magkasamang umaawit na nagmamahalan sa isa't isa. Ito ang layunin ng Diyos sa atin bilang isang Iglesia. At sabi sa mga awit ni Solomon, Song of Solomon, sabi sa talatang 16, gumising ka, o hilagaang hangin, at parito ka, ikaw na timugan, humihip ka sa aking halamanan upang ang mga bangoni ay sumalimuoy, malanghap, maamoy, yung bango ng halamanan. Mamasok ang aking sinta sa kanyang halamanan at kumain siya ng kanyang mahalagang bunga. Kuminsan ganyan ang nangyayari. Pag tayo napupunta sa ibang lugar, lalo-lalo na nung unang punta ko sa Baguio, nandun pa lang, ang kalsada noon, zigzag road. Pagbungad pumat pa lang at pag-akyat doon, iba ang amoy. Amoy ng pine tree. Malamig. Ang sarap amuyin. Hindi katulad dito sa Kapatagan, amoy simento. Kasi ang mga bahay gawa sa simento. Amoy pintura. Amoy mainit, nakakasulaok ng lalamunan. Kung kaya nga, pag ikay napunta sa mga bulubundukin, ay maaamoy mo yung kagandahan ng mga halaman. At yun ang sinasabi na sa mga awit na ni Haring Solomon, na yung amoy, yung bango sa halamanan, ito'y limuoy o pumasok sa kanyang ilong.
Napakaganda ang ginagawa. Higit sa lahat, pag dumating ang Panginoon, ito ang ating hinihintay, yung pagdating ng Panginoon. Kasi sa panahong ito, ang daming mga nangyayari. Napakagulo. Ibig sabihin wala nang lugar na mapayapa. Kung hindi baha, sunog. Kung hindi sunog, mga tornado, nawawasak ang mga tahanan. Kundi naman, giyera. Ito ang ating nakikita. Pero yung sinasabi sa Revelation chapter 19, verse 7 at saka 8. Pagmasdan ninyo at inyong pakinggan ang talatang ito. Ang sabi sa Revelation 19, verse 7, tayo'y mga galak at magagalak at tayo magsayang mainam, sabi sa talata. At siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahanda na. Tinutukoy dito ay ang pagdating ng Panginoon at ang iglesia. At sila'y pagsasamahin. Ito ang diwa ng mag-asawa. Sapagkat ang marriage ay isang institusyon na itinalaga ng Diyos na ang lalaki at babae ay magsasama habang sila'y nabubuhay. At sa ganung diwa ay ganyan din ang mga mananampalataya na ang Panginoong Jesucristo at ang iglesia ay magsasama sa walang hanggan. Dito ay sinalarawan ng Panginoong Jesucristo ang kasintahang lalaki. At ang iglesia ang kasintahang babae. At sila'y magsasama ng walang hanggan. Isang pagsasama na napakahalaga, banal, at magiging matibay sapagkat ito'y inihanda ng Panginoon. Katunayan, sabi sa talatang 18, at sa kanya ay ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino. Ibig sabihin, ang iglesia ay dadamitan ng marangya, maganda. At ang binabanggit dito ay makintab at tunay sapagkat napakahalagang lino ang siyang mga matwid na mga gawa ng mga banal. So sa harapan ng Panginoon tayo'y dadamitan ng katwiran. At ang tinuturing dito at sinasabi dito ay mahalagang lino na makintab at tunay na ipagkakaloob sa iglesia, mamumuhay. At sila ay magsasama sa kaharian ng Panginoon na inihanda sapagkat ang Diyos ang siyang naghanda ng kaharian para sa mga mananampalataya. Kaya ito ang pinakaganap, mahusay, napakagaling na pag-ibig ng magkasintahan. Sapagkat ang Panginoon ay ikakasal sa iglesia. Pagsasamahin at sila'y magsasama ng walang hanggan. Ang Panginoon ang ating hari at tayo ang kanyang bayan. Ito ay isang larawan na tinutukoy sa banal na kasulatan. Ito yung sinabi ni Juan sapagkat si Juan ang nagsumulat ng Revelation, Apocalypse, at
Sa Kapitulo 21, talatang 1, ganito ang sinabi, "At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa." So ano nangyari sa lupa? Ito, sa lupang ito. Ito'y mapaparang, mawawala, susunugin ng matinding tupok na init o ng apoy. Mawawala na yung lahat ng mga ginawa ng mga tao. Yung kanilang mga mansion, yung kanilang syudad na ginawa, mapaparang, mawawala. At ito ang siyang isinasaad dito. At ngayon ay magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Ibig sabihin, pati langit kasama. Bakit tutupukin? Sa langit ay nagkaroon ng kasalanan. At ang kasalanan yun ay kasalanan ni Lucifer. Sa kanyang kayabangan, nagmataas siya. At sabi niya, gusto niya ang kanyang luklukan ay mas mataas sa Diyos. Kaya ibinaksak siya ng Diyos. At ibinaksak siya dito sa lupa. Siya ngayon ang gumagawa sa mga taong di mananampalataya. Kaya ganoon ang nangyari. Pati langit ay susunugin, babaguhin. Kaya sabi dito ay bagong langit at bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay nawala na. So ganoon ang gagawin. So ano ang gagawin ng Panginoon? Sabi sa talatang 2. Wala na itong lupa to, wala na yung langit doon. Ano gagawin ng Panginoon? At ang sabi sa talatang 2, "At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaong mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga ng kanyang asawa." At sabi sa talatang 3, "At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos na nasa mga tao, na siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan ng Panginoon." Ganyang kamahal ang iglesia niya, ang mga tinubos niya, na mga binago at bagong nilalang at mga anak ng Diyos. Kaya ano ang mangyayari? Magkakaroon ng kagalakan, katuwaan. Aawitin ang awit ni Moises. Kasama ang iglesia, kasama ang Panginoong Hesukristo. Sabi sa Kapitulo 14, talatang 1 hanggang 3. Ang sabi dito, Revelation chapter 14, verse 1, "At tumingin ako." So ito ay sinasabi ni Juan. Tumingin siya at narito ang Kordero, the Lamb of God, ang Panginoon Jesucristo, na nakatayo sa bundok ng Sion. Ang Sion ang lungsod ng Panginoon na pinakamamahal niya. At kasama niya ay 144,000 mga libong may pangalan niya. Itong 144,000, ito ay symbolic number. Ibig sabihin, it's a complete number ng mga hinirang ng Panginoon na iglesia, mga member ng iglesia ng Panginoon o member ng katawan ng Panginoon. Ang sabi dito ay may mga pangalan niya. At ang pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kanyang noo. Symbolic din yun. Ibig sabihin
Ang nasa isip lamang ng mga mananampalataya ay luwalhatiin, dakilain ang Diyos sa kanyang mga gawa. Kasi ang sabi sa Efeso Kapitulo 2, talatang 10, tayo ang pinakamahusay na gawa ng Diyos sa pamagitan ni Hesus Kristo. Ano ginawa niya? Binago ang ating buhay sa pamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. O kaya nga, ginawa tayong bagong nilalang. Walang kapintasan, walang kulubot, walang masasabi sa atin. Pag tayo tinignan ng Panginoon, matuwid tayo sa harapan niya. Inari tayong ganap sa harapan niya. At tayo tinignan ng Panginoon, tayo'y kanyang mga anak na kinukop niya sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. At sabi sa talatang 2, at narinig ko ang isang tinig na nagmumula sa langit, na gaya ng lagaslas ng maraming tubig, na gaya ng ugong na malakas na kulog. At ang tinig ay narinig at gaya ng mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa. So nadinig nila mayroong tunog ng instrumento doon sa bagong langit, bagong lupa. At alam nyo, ang napakaganda dito, yung talatang 3. Sa Revelation chapter 14, verse 3, sila'y nag-aawitan na waring isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harapan ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. At sino man ay hindi maaaring matuto ng awitin o ng awit na ito, kundi ang 144,000 lamang sa makatwid ay siyang bumili o binili mula sa lupa. So ito ang sinasabi sa talatang 3. Nakita sa isang pangitain ang bilang ng mga mananampalataya, napakaraming hindi kayang bilang. At sila'y umaawit. Ano ang kanilang awitin? Binanggit din sa banal na kasulatan ang magiging awitan nila. Yan din ang magiging awitan natin sa langit. At ang sabi dito sa Revelation chapter 15, verse 3, ito ang magiging awitin. At inaawit nila ang awit ni Moises. Si Moises, kasama ang mga Israelitas, nang sila ay ilabas ng Panginoon at sila'y iniligtas mula sa kuko at pahirap at pagkakaalipin doon sa Ehipto. Nakatawid sila ng dagat na pula. Niligtas sila ng Panginoon. At dahil doon, umawit si Moises na alipin ng Diyos. At ang sabi dito sa talatang 3, ito'y awit ni Moises na alipin ng Diyos at awit ng kordero. Mismo ang Panginoon sa Kristo kasama sa pag-awit. At sinasabi, mga dakila at kagilag-gilalas ang iyong mga gawa, O Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan. Ikaw na hari ng mga bansa. So ang Panginoong Jesucristo, o si Moises, ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos at ang Iglesia ay magkakasama na umaawit at dinadakila ang Panginoon. Bakit? Dahilan sa kagandahan na ginawa niya sa atin.
iniligtas tayo at binagot tayo ng Panginoon at binagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan at tayo'y sa Panginoon magpakilanman na patuloy na ang dadakilain ang Panginoon sa kagandahan ng kanyang kalooban at kabutihan sa atin. Amen. Maraming salamat po, o aming Diyos at aming Ama, sa iyong mga salita at ito ay iyong pagpalait sa aming mga puso. Amen.